Lumose! Lakas ng ulan, oh. Ano? Yung isang, oh! Kaja! Hello mga ka-survivor! Another vlog na naman tayo. Short vlog nga niya, no? So, ito yung moment namin ni Bulinggit at ng aking asawa sa last summer. Last ganap na summer dito sa South Korea. So, napakainit ng panahon na yan. Pero, ayan na nga, dumating na nga ang aking anak sa aking mga biyanang babae at lalaki at wala nang patumpik-tumpik. Siya ay nagbihis na kaagad at lumangoy-langoy na nga ni sa kanyang swimming pool. Nag-iisa lang siya dyan. Wala namang ibang bata. O, di ba? Sulong-sulo niya yan. At least malayo sa mga kung ano-anong anik-anik, di ba? Kaya, kakagaling niya lang kasi sa upot-sipon at may inflammation siya sa tenga kaya hindi pa siya pwede magsumilas last week nung kanyang vacation. So, nung matapos yung vacation, ay sakto naman na umayos na siya at sabi ng doktor ay pwede na raw siya mag-swimming. So, napag-desisyon na namin na diyan na lang muna siya sa bahay ng kanyang lola at least mag-isa lang niya So, ang tusawa din siya, kaya lang walang palulasan. Pero okay naman, at least swimming pool pa rin yan, may tubig pa rin, gano'n. So, ayan na nga, at nag-floating na nga ang anak ko, hindi ko naman tinuturuan yan. Gusto niya magganyan-ganyan, kaya napapasukan ng tubig yung tenga. At ang kanyang lola ay sabi niya, baka daw mapasukan ng tubig ang tenga. Ay, naku, ganyan talaga pag nag-swimming, lulubog talaga ang ulo sa tubig para mas masaya. So, nagdilig na nga siya ng halaman din sa kanyang mga halaman ng kanyang lolo. So, sa panahon na yan ay mainit-init pa. Nakita niyo naman, tirik-tirik pa yung araw, matirik-tirik pa. Dahil nga, isa lang siya, syempre, kailangan ko siyang laruin. O, ayan, ongyo. Sabi ko sa kanya, hanggang sa napunuan ng tubig. Yung nanay naman ay, napasaya, kaya hindi na napansin na napuno na ng tubig ang kanyang mukha. Talaga naman pupuno ng tubig dahil nasa tubig, gano'n. So, ayan na nga, talagang gusto niya mag-floating. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa asawa ko siguro, by mga 7 years old na siya, ganyan, at talagang okay na siya, nakakaano na siya lahat, naiintindihan niya na lahat ng mga bagay-bagay. Sabi ko sa asawa ko, i-enroll namin siya sa swimming lesson kasi iba na ang may alam, di ba? Kasi, yun na nga, iba pa rin yung marunong kang lumangoy sa tubig, kahit na maliit ka pa, bata ka pa, at least may alam kang paano lumangoy sa tubig. So, ayan na nga, nagbamadya na ngayong panahon, dumating na nga ang ipo-ipo na nga, So, hindi pa naman yung ulan, bigla na lang siya bumili yung panahon, biglang naghangin-hangin, hanggang sa may dumating na ipo-ipo, pero wala pang ulan yan. Siguro mga hindi ko naman yan nakakalain na ulan yung time na yan. So, ayan na nga, at wala nang init at ulap na ang langit. So, nag-uumpisa na siyang uulan siguro, kaya sabi ko, ayan na anak, mag-uulan na, sabi ko, ahon na tayo. Sabi niya, no, hindi daw. Sabi ko, di sige, try mo maglaro try mo mag-swimming yung umuulan. Kaya nga lang, yung ulan ay hindi basta ulan. So, ayan na nga, nag-uumpisa na siyang magpatak ang ulan. Sabi ko sa kanya, sige lang, mag-moment ka lang dyan, anak. And then, ayun na nga, so, ayan, nag-floating pa rin siya. Talaga yan. O, umuulan na nga. Sabi ko sa kanya, tara na, kasi parang malakas talaga yung ulan at talagang, medyo mahangin-hangin nga. Ay, ayaw niya pa rin at gusto niya pa rin maglaro. Pero pumapatak na yung ulan. Ayan na, inuulan na nga Yung inulan na siya, pero ayaw niya pa rin umahon. Basta siya ay nasa tubig. Kasi nga tubig din naman ang ulan. Masarap nga naman maglaro pag may ulan. Kaya lang, huwag masyadong malakas. Ayan na nga, bumabagyo na nga parang biglang bumagyo. Alas 3 yan. Sakto pa lang alas 3 ay uulan. Pero hindi ko naman akala na ganyan kalakas. O, ayan na, lumakas na talaga siya ng husto. At wala pa rin siyang pakialam. Kasi masaya daw siya dahil umuulan at naglalaro siya sa ulan dahil first time niya rin maulanan. O, ayun na nga, tinan nyo na nga, tatakot na nga siya dahil lumakas na yung hangin. Nagtago na. So, ayan na nga, day off ng asawa ko, Sunday yan. At ayan, ay nag-swimming na nga kami. At talagang nag-enjoy naman kami mag-asawa, at kami pamilya. So, ayan na nga, at masaya-masaya na si Bulinggit. So, ayan nga, habang kami naglalagoy, ay meron ako naisip. Ang maisip ko ay kalokohan. Alam niyo naman, luparit ang nanay, luparit ako, di ba? So, ayan, sabi ko sa asawa ko, gabi magpapatagalan ng hininga. Sabi ko, magpapatagalan ng hininga. So, lulublob na nga kami, no? Pero syempre, hindi ako lulublob. Niloloko ko. Sabot ko yung anak ko, gano'n. Ayan na nga. So, akala ko ako nadaya. Nadayaan din pala niya ako. So, nagdadayaan lang kami, ganyan. So, uulitin nga namin. Sabi ko, ayusin natin. Sabi ko ganyan.
Tapos ayan na nga, uulitin namin ano. Ayan yung anak ko na untog pa nga ni. Oh, so ganyan, kasama talaga sa buhay yan. So isa pa, ulit pa kami ano. O siyempre, napansin niya na yun. Napansin niya yung kalukuhan ko kasi nalingon siya sa akin at nakita niya. Ako na. O, di ba? O, ganyan na, kalukuhan namin. O, saan ka pa? Kasi talaga, kapag may naisip ako, ay, kasama talaga yan siya. So, yan naman ginawa ako na sasakyan ng anak ko. Sabi ng anak ko, lumubog lang daw ako at wag daw akong huminga. Ay, naku po, anak, anong gusto mong gawin sa akin? So, ayan na nga ang last hirit namin sa summer. So, thank you for watching, mga ka-survivor.